State of the Nation Address o SONA ang pinakapinaghahandaang talumpati ng Pangulo ng Pilipinas kada taon. Ito ang panahon ng kanyang pag-uulat sa bayan ng kalagayan ng bansa. Tungkulin ng Pangulong ihayag ang kanyang SONA ayon sa pagkakasaad nito sa Article 7, Section 3 ng ating saligang batas. Mula noong taong 1979, ginaganap ang SONA tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo sa ilalim ng katawagang State of the Nation Address. Ang unang nagsagawa nito ay si Pangulong Manuel Rojas noong 1946 matapos na matamo ng bansa ang kasarinlan mula sa mga mananakop na Amerikano. Itinuloy na ito ng mga sumunod na Pangulo. Bago pa ito tawaging State of the Nation Address, ang mga naunang Pangulo ay nagdaos din ng kanilang mga pag-uulat sa bayan. Ang unang presidente ng bansa na si General Emilio Aguinaldo, tinawag itong mensahe leído por el presidente del gobierno revolucionario para el Kongreso. Nangyari ito sa pagbubukas ng sesyon ng Malolos Congress noong ika-15 ng Setyembre 1898. State of the Commonwealth Government Affairs o SOGCA naman ang tawag sa ginawang taunang mensahe sa bayan ni Pangulong Manuel Quezon. Ang SONA ay tradisyon ng ginaganap sa Kongreso sa harap ng mga kinatawan ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso at ng mga panauhing pandangal nito. Sa kasaysayan ng SONA, minsan lamang hindi nakarating sa Kongreso ang isang presidente upang ihayag ang kanyang ulat sa bayan. Enero 23, 1950, narinig ng mga Pilipino ang SONA ni Pangulong Elpidio Quirino sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid nito sa radyo. Hindi nakadalo sa Kongreso si Quirino dahil kasalukuyan siya noong nagpapagaling sa Johns Hopkins Hospital sa Estados Unidos. Pinakamaraming SONA na naisagawa si Pangulong Ferdinand Marcos. 20 beses siyang nagulat sa bayan, habang si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo naman ang pumangalawa sa bilang na 9. Ano man ang katawagan, sino man ang nanunungkulan, mahalagang bigyan natin ng importansyang pakinggan ang bawat ulat ng Pangulo sa taong bayan. Sa pamaraang ito, tayo ay natututo. Nalalaman natin kung tama ba o mali ang taong pinaglaanan natin ng boto, dahilan kung bakit siya ngayon ang ating Pangulo.